Maalam na pagbati Pilipinas. Ako si Raymond Villanueva, humahalili kay Inday Espina Varona para sa Alab Analysis. Charter change. Hindi pa rin tapos ang usapin na ito. At sa linggong ito, lumabas na. Napabor naman pala si Presidente Ferdinand Marcos Jr. para sa pagbabago ng saligang batas ng Pilipinas. Marami tuloy ang nagtatanong, bakit ba sabay-sabay na sila? Nagkakaisa na sila ng tono na baguhin daw ang konstitusyon. Ano ang implikasyon nito para sa mamamayan? At ano itong fourth mode na kanila ngayong isinusulong na bagong moda daw para sa pagpapalit ng konstitusyon? Yan ang ating pag-uusapan ngayong gabi. Sa ating unang bahagi, makakasama natin sa pamamagitan ng Zoom ang isa sa convener ng Movement Against Tyranny, si Sister Mary Jan Manansan. Maalam na pagbati, Sister. Maalam na pagbati rin. Sister Mary Jan, ano ang masasabi ninyo dito sa isinusulong na charter change sa ilalim ng Ferdinand Marcos Jr. government? Well, kahit na hindi sa panahon ni Marcos Jr., nakakabahala na talaga. Pero lalo na dahil sa siya, no? Pero sa akin, talagang hindi ako sang-ayon sa pagbabago ng Chacha, kahit na sino pa man yung nasa presidente dyan. No? Kasi, number one, ay yung 1987 Constitution natin kasi, they formulated that after EDSA, noong nagkaroon tayo ng People Power Revolution, na talagang natuto ang buong Pilipinas tungkol sa mga undemocratic ways ng Marcos regime, etc. So parang they put certain provisions there sa constitution natin para hindi tayo mahulog sa ganung klaseng administrasyon uli. Kaya sa akin, magaling yung ating 1987. It's not perfect, but it is, I think, the best so far, no? Kaya dapat kung merong gagawing pagbabago, dapat pag-isipang mabuti, pag-aralan, hindi yung ura-urada. First of all, of course, yung People's Initiative, hindi ako believe doon kasi talagang deceptive yun. No? Nagpapapirma sila, tapos hindi naman naintindihan ng mga tao kung anong pinipirmahan. Pero kahit na yung sinasabi nila na it's the Senate now who will initiate. Pero hindi pa rin ako sang-ayon kasi hindi man nila sinasabi kung ano ba talaga yung kanilang babaguhin. Okay, sasabihin na economic provision. Ano yon? Ang parang nakikita ng marami na they will give foreigners 100% ownership of land, which is for me really stupid. I mean to say, na walang sino namang tao na ipagbibili niya yung kanyang bahay, no? Kahit na wala ka pang nationalism. Ang ibig mo sabihin, after 50 years, Pilipinas pa rin tayo, pero ang katabi mo, Japan. Kunyari, ang Batangas, nako, Japan na yan, kasi binila na yan. Yung Cavite, naging ano na yan, Thailand. Ano ba yan? Pilipinas pa rin tayo, pero mga lupa natin ay iba-iba ng may-ari. My goodness. At kung sasabihin nila that would be incentive to foreign investment. That's not true kasi Vietnam does not sell land. And yet they have a lot of investment. So, hindi totoo yung ang nakikita kong merong hidden agenda diyan is yung they want to prolong the term of office of elected officials. Kasama na doon siyempre si Bongbong. I wouldn't like to have that kasi nangyari na nga yun sa kanyang tatay na talagang prolonging. Nung ikatlo ng prolonging niya ay hindi na niyang magawa kaya nagkaroon na nga ng martial law. So those are the reasons why I do not want the Chacha at this point. It is not necessary at all if what they say is for investment. At saka I know that they have a lot of hidden agenda which is self-serving. Ano ang masasabi ninyo sa term extension? Mananatili lang ba na economic provisions talaga ang kanilang didistrungkahin sa konstitusyon? Yeah, first of all, I will not say that because I have not heard Bongbong say that he wants to extend. But I mean, natural lang. Siyempre, lahat ng kahit na hindi si Bongbong, lahat ng mga nasa posisyon, siyempre gusto nilang extend ang kanilang term of office kasi that would mean extension of their power, extension of their salaries, extension of all the privileges that they are receiving. So sa akin, that is very understandable that they want that. Sister, ano kaya ang magiging epekto
sa mamamayang Pilipino kung magtatagumpay ang mga nagsusulong ng pagbabago ng konstitusyon ng Pilipinas. Pag nalaman na natin talaga, revision or yung addition or whatever, doon natin makikita. Like for example, pag ang kanila talagang gustong palitan sa constitution ay yung ano nga, yung prohibition ngayon ng 100% ownership of foreigners sa land natin. Malaking epekto niyan kung pababayaan na nila na 100%. Like I told you kanina, talagang ang mangyayari niyan, wala na tayo talagang bansa. Kasi kahit na pangalan pa ay Pilipinas, siyempre binili na lahat yung mga lupain natin, ay talagang nakakataba tayo para tayong squatter sa ating sariling bansa, di ba? Ngayon, kung ipapairal naman nila paghahaba ng kanilang term of office, ayaw ng mga tao 'yon. Kasi bakit nila ayaw? Kasi siyempre, kung minsan siya na nga sila sa kanila, tapos mapahabain pa yung kanilang term of office, ay hindi siguro magiging popular yan sa mga tao. Ayaw nila, masyado nang mahaba ang term of office ng mga elected officials. No? Ano po ang dapat nating gawin para matigil itong charter change na naman na ito? Ginagawa na natin. hindi ko sasabihin ang dapat gawin. Ginagawa na natin. Kaya noong, ayaw ko kung nando ka sa EDSA 38 celebration, ang ano talaga doon ay anti-chacha. Kung makita mo naman, lahat ng mga speeches ay talagang kontra chacha. So, ginagawa na natin yun. At hindi lang yun, kasi meron kaming parang core group, no, na talagang we are trying to see that all over the Philippines magkaroon ng pag-aaral, no? Magkakaroon ng mga public parang mga rally at saka pag-explain sa mga tao kung ano nga ba yung chacha at kung bakit natin ayaw natin nun. Nag-usap na kami ng meron akong meeting na mga representative na galing sa Tarlac, galing sa Nueva Ecija, galing sa Zambales. And nag-usap-usap kami na magkakaroon kami ng big mobilization sa March 16. At saka si Nery Colmenares ay going all over the country already na nag-explain na siya kung bakit ayaw natin ng chacha. So yun ang ginagawa namin ngayon na talagang parang nationwide yung ating pagmulat ng mga tao kung bakit ayaw natin. Hindi in the future, ngayon ginagawa na natin. Maraming salamat, Sister Mary Jan Manansan, OSP ng Movement Against Tyranny. Marami din pong salamat. Punta muna tayo sa ating segment na Mas on the Street. Bakit sa tingin mo ay niraratyada itong charter change na ito? Kahit lang ulit sila sumakot pwede. Yun ang tingin ko dyan para ma-extend pa yung nila, panunungkulan nila. Siguro para ma-permis na si BBM, wala nang botohan. Magiging kamukha nung tatay niya. May binabalak na naman niya sila. Kaya gusto nilang magalang kanilang panunungkulan. Welcome back sa Alab Analysis. Pansin nyo naman siguro, nandito tayo sa isang tanggapan sa House of Representatives. Nandito tayo kasama si Representative Arlene Brosas sa kanyang malinis na opisina. Hindi burloloy, no? Hindi burloloy. Kumusta ka na, Rep Arlene? Maayos naman. Magandang araw sa inyo. Bati ka muna doon sa tagapakinig, taga-subaybay. Maalab na pagbati sa lahat ng mga nakikinig ngayon at sumusubaybay sa segment na ito. Ngayon, pabago-bago itong charter change. Nag-umpisa doon sa People's Initiative Kunom na tinuturo, yan sa kabilang building na yan, tinuturo yung Office of the Speaker. Ngayon, nasa punto tayo na ang tinatawag ay Committee of the Whole, yung ipinapanukala. Anong ibig sabihin nito? Yes.
Yes, ito yung resolution of both houses number 7. Ito ay parang bill lang, ordinaryong bill na ipinasa. Pero apparently, meron palang kakaibang motibo para dito. Kasi ito pala ay mga amyenda para sa konstitusyon. So, hindi dapat ganito. Wala yung ganitong pamamaraan doon sa mga paraan kung ano ang dapat na gawin kapag ikaw ay magbabago ng mga ng mag-aamyenda o magbabago ng konstitusyon. Nang isang taong may ganitong edad tulad nung sa akin. Ilang taon ka na ba? May isip na ako nung pinagdidebatihan kung kailangan ba natin ng bagong konstitusyon after nung 1986. Napakabusisi, masalimuot, at involved ang napakaraming sektor, ang buong bayan para sa usapin ng konstitusyon. Kapag isang simpleng panukalong batas yung gagamitin sa Committee of the Whole para baguhin yung konstitusyon na yan, na pinaghirapan, di ba parang irregular ito? Kaya, ang sabi nga namin, unconstitutional ang ginagawa. Kung bakit, sabi nga natin, 3 lang yung mode na pinapayagan para sa pagbabago sa konstitusyon. Ito yung Constituent Assembly, ito yung CONCON, ito yung People's Initiative. Ngayon, nasaan yung ginagawa namin? Wala. Diba? So ganun na wala. Diba? In short, wala. Wala doon. Anong ginagawa namin? Exercise of utility? House of Inventors na pala. House of Representatives na ito. Ano ang ibig sabihin ng ganyang pagpupamilit nila na kasi kung babagawin naman yung konstitusyon, dapat sumunod ka muna dun sa konstitusyon bilang pangunahing yung primary na sinusunod na batas, 'di ba? Kung anong naayon, kung anong nasusulat, dapat 'yun na sinusunod, 'di ba? So nag-iimbento sila ng labas. Ito ay sinasabi nila na fourth mode. Di ba? Yung mga ganyan. Ito daw ay halaw nila doon sa mga sinabi ni Father Bernas na framer ng Constitution ng 1987. Pero ito naman ay hindi official, no, na sinabi ni Father Bernas. Ito ay parang isa lang sa kanyang sinasabi na pwedeng gawin o pwedeng magawa. Pero nowhere sa pagbabago sa Constitution na nakalagay itong as an ordinary bill, ipapasa yung amyenda sa konstitusyon. Walang ganito. Magkagayon man, nag-iisa lang si Father Bernas sa mga framers ng konstitusyon. Yes. Ano naman nasabi nung iba? Wala naman ako naririnig na ibang mga framers ng konstitusyon na pumapayag sa kung ano-anong mga kaparaanan. Yes. Labas doon sa pinagbotohan na sambayan ng Pilipino na saligang batas. Ganun ang nangyayari. Bakit isinusulong itong committee as a whole, yung fourth mode na ito? Ano ang ibig sabihin nito sa effort na baguhin ng konstitusyon? Sa ngayon, sa tingin natin, lahat ng paraan gagawin nila para makapagpasa o makapag-amyenda ng konstitusyon. At yung ginagawa ngayon ng Committee of the Whole, maaring ito ay pang-pressure din na makapagpasa ng mabilis ang Senado. Dahil ngayon, di ba, RBH 6 ang pinag-uusapan sa Senado. Tapos, meron kang RBH 7 dito sa Kongreso. Para mapabilis yun, kailangan magbigay sila ng pressure. At ito yon yung pamamaraan na ito. Ngayon, pag hindi nag-workout, merong People's Initiative. Di ba? So, lahat ng paraan ginagawa. Kung mapapansin ninyo, lahat yun on the table, di ba? So, ang gusto talaga, mag-push kahit anong paraan para mabago ang konstitusyon. Nabanggit na ang presidente. Finally, lumabas na rin siya. Kasi nung una, parang hinahayaan niya lang na magsabong yung what they want the people to see na anti-Chacha Kuno na Senate at saka pro-Chacha na House of Representatives. Finally, nagsalita na siya. Ang sabi pa nga niya, gusto niya nang isabay yung plebiscito sa midterm elections 2025 elections sa susunod na taon. Ano ang ibig sabihin nito? Umamin na ba si Presidente? At alam na alam din naman yan ni Marcos Jr. ngayon. Coming from sa tatay niya na diktador, na siyang nagpalawig talaga nung, di ba? Yan naman yung yan ang pinanggalingan ng
kasaysayan Gusto niya yung sundan ng kanyang tatay na may sariling konstitusyon. Gusto niya rin meron siya sarili. Gusto nga niya maging junior. Ano ang epekto nito kung masusunod ang kanilang gusto? Kasi parang nagkakaisa na sila eh. Parang lumilinaw na yung kanilang mga galaw. How dangerous is this for the Filipino people? Napakadelikado talaga ng mga ginagawa sa atin. Tapos ibang klase din yung nagle-level up yung pag-confuse sa masa. Kaya hindi dapat malito yung masa kasi sa totoo lang, talagang any form of consti amendments gagawin nila. Kumbaga strike anywhere yung ginagawa. Pero nagpapatuloy yung nauuna na nga yung Senado. Tapos nag-announce, di ba nakakapagtaka yun? Biglang nag-announce ang Pangulo na, okay, plebiscite tayo by 2025, di ba? Ganun yung kagad. So ibig sabihin, luto eh. Buo yung Scripted. Oo, buong-buo siya. Kaya parang hindi ka naman magtataka na, okay, yan talaga yung Kaya hindi dapat malito yung masa, yung mga tao. Pakinggan po natin ng mabuti yung lahat ng mga ginagawa mula sa Senado, sa Kongreso. Huwag nating payagan ng charter change. Makabayan Black dito sa House of Representatives, consistent doon sa pagtutol sa charter change. Hindi lamang ito, kundi yung dati pa. Ang paniniwala ba ng Makabayan Black, ipagtanggol itong charter change na ito, perpekto na ba ito? Hindi dapat ito galawin. Sa totoo lang, first of all, hindi dapat ito galawin sa panahon ngayon. This is untimely, no? Sa panahon ngayon, marami pang dapat asikasuhin o kumbaga, kung nagbi-build ka ng confidence ng tao, meron kang mga dapat na ibinibigay, lalong-lalo na sa mga mahihirap ngayon. Kasi ang sabi nga natin, kailangan ng mga mamamayan natin ng lupa kasi kalakhan ng mga walang lupa para sa kahan, 'di ba? Hindi pa nag-carp na, kung ano-ano ng reformang agraryo nung nakaraan, tinigil na yung lahat, hindi pa rin nagkakalupa yung mga magsasaka. So yun yung mga kahilingan nila. So yung mga magagandang adikain nitong konstitusyon na ito, hindi pa nga nalulubos. Yes. Gusto na nilang palitan, ibasura. Sa tingin ko, ini-ignore, hindi binibigyan talagang pansin. At dito sa bagong konstitusyon na ito, gusto na nilang tanggalin yung political dynasty ba? Precisely. Yan na nga yung... Mayayari yan sa New Marcos Constitution. Ibig sabihin, hindi pa pwede naman nilang gawing batas yun eh. Okay, pero hindi nga nila ginagawa. Hindi nga nila yung gagawin. So parang doon pa lang, kung seryoso ka talaga, na mabago yung konstitusyon, para magbago yung kalagayan ng mga tao, ng mga mamamayan, magbago din yung politika dito sa Kongreso, gagawin mo yon, pero hindi eh. Ang fear pa nga natin dito, baka yung mga safeguards sa karapatang pantao na inilagay doon ay mawala. Pinaglaban. Diba? Maalala ko lang talagang mga lumaban para sa Bill of Rights, yung katulad ni Nelino Broca na convention or framers and convention delegates. Baka mawala yun. Tapos isang na buo yung patrimonya ng Pilipinas sa economic provision. National patrimony. Yun na nga yung binubuksan sa economic provision eh. Nung pinag-uusapan na yun, yung Article 2, Section 19 ng national patrimony, effectively controlled by Filipinos yung lahat ng empresa. At the very least 60%. 'Di ba? Pag pinasok mo yung economic provisions ng 100% ang foreign owned na ang mga and foreign controlled. 'Di ba? Sasagasaan niya na yung pinaka-principle nung Article 2, Section 19. Bakit nga ba may pagtatanggol ng West Philippine Sea? Bebenta naman pala ang Pilipinas sa pamamagitan ng pagbabasura ng konstitusyon. Kaya din umaangal even ang mga sundalo na talaga sa West Philippine Sea. Kasi alam nila kung ano ang at stake dito sa mga pagbabago na ito sa konstitusyon. Soberahan niya talaga ang nakataya. At saka, ang haplit niyan doon sa karaniwang mamamayan. Lahat ng lupa, importante yan, isusuko mo naman pala. Sobrang oras, rekurso yung nagastos para lang dito sa Sarsuela, dito sa drama ng Chacha, Senate, House,
Duterte, Marcos, mga ganon, magkakapareho naman pala sila. Sa kabilang banda, ano ba dapat ang inaatupag ng mga mababata sa kasalukuyan? Imbis na tsa-tsa. Yun na nga, sabi natin, kailangan may malinaw na reformang agraryo ang pamahalaan. No? Kailangan talaga yun matugunan. Lalo na ngayon, El Nino, mga magsasaka, kawawa naman, di ba? Indoro. Tapos, oo, kabuhayan. Ano pang kabuhayan natin? Pagpataas nga lang na sahod, hinihiling natin hindi pa rin mapagbigyan hanggang ngayon. May sunod-sunod kaming hearing dito, mainam po yun, pero hindi pa rin yun yung pag-a-approve talaga. Kapag nakapag-approve tayo, saka lang tayo makakahinga na magkakaroon ng dagdag na sahod. Pero narinig nyo naman dun sa mga committee hearing, napakarami talagang ayaw ng dagdag sahod. Yung mga manggagawa, para silang nanlilimos, samantalang karapatan nila yon na magkaroon talaga ng tamang pasahod para sa kanila. Hindi na nga tumatabansot na nga yung sahod mo. Hindi ka pa hirap ka pa sa pagbili ng mga basic na pagkain, basic na pangangailangan. Yung mga ganon, kailangan yon asikasuhin. Hindi yung ito nag-charter change ka na para kaninong pakinabang. Anyway, last question, addressing yung sambayan ng Pilipino, in behalf of the Makabayan Blog, Gabriela Women's Party, ano ang panawagan hinggil dito sa tsa-tsa? Syempre, panawagan natin dyan, labanan natin yan, ubos lakas tayong maghanda na labanan ito, tutulan ito, no? Sa kahit anong forma na kakayanin natin. Lahat din naman nag-attempt na baguhin ang konstitusyon at lahat ay nabigo. No? So, ibig sabihin, nandyan talaga yung lakas ng masa. Nandyan talaga yung lakas ng mamamayan na kayang tapatan yung ganito. No? Hindi pumapayag sa abuso sa kapangyarihan. Maraming salamat. Thank you. Oy, kabayan, malinaw na. Kasama naman pala si Presidente Marcos Jr. dito sa charter change na ito. Pero sama-sama na ang Senado, ang House of Representatives, pati ang Malacanang. Gamit nila ang pondo at rekurso ng taong bayan. Pero ang mamamayan nga ba ang makikinabang sa charter change na ito? Kung bubuksan sa dayuhang puhunan ang lahat ng negosyo, kung bubuksan ang soberanya para sa pagkakitaan ng iilan, kung ang term extension ay kanilang matagumpay na isusulong, tayo nga ba, karaniwang mamamayan, ang makikinabang dito? Malinaw naman na dapat nating tutulan ang charter change katulad nung ginawa natin noon at ito ang dapat nating gawin ngayon. Muli, ito si Raymond Villanueva, humahalili kay Inday Espina Varona sa Alab Analysis. Salamat!